din, i-repair natin itong hagdanan na ginawa nila. So, kung bakit natin i-repair, ito yung problema, no? Angkat. So, itong problema dito, ito. Yan, itong biga na to. Pag akit ka dito, yan, babangga yung balikat mo rito bago ka makakit dito. So, yun yung nagiging problema. Kaya, ito, ang gagawin dito, para lumapad, ito siya, yan yung ipapalit natin dito. Pag ganun. Yan. So, kasi sa hagdanan, dapat merong clear space, no? Kung saan ka aakyat, dapat merong 70 to 90 cm. So sa kaso nito, simula rito kung saan ka umaakyat hanggang dito, ayan o, nasa 40 lang, no? Sa 40 lang. So dapat nasa 70. So aabot siya dito kung saan ka aakyat. Kulang pa nga, pero wala tayong magagawa dahil hanggang dito lang siya. So, nasa 65 lang. Para magiging killer dito. Yun, nakakit na nga daw. Ayan o. Ayan o. Oh, babangga. Babangga yung balikat ng tao kapag gumagalaw. Ayan, kaya iniiwasan nila. No? Kaya nakayuko sila, iniiwasan nila to. Yung biga na yan. Yan yung gawa natin ng solusyon. So, ibang grupo kasi ang gumawa nito, no? Kaya, ito, ayusin na lang natin. So, isa pa sa naging problema ito, yung mga welding work. Ito, tingnan nyo. Ayan, no? Habang tinatanggal ito, natanggal na rin. Ayan, natanggal na rin. Tapos, isa dito, ayan, no? Ayan, no? Umuuga na. So, natatanggal yan, no? Natatanggal dito yung mga hinang. Ayan, tanggal na nga. Eh, tingnan mo naman yung hinang. So, yan yung ayusin natin. Ayusin na natin to para maging komportable naman yung akyat. So, simula rito, dito, hanggang dito, sa baba, mababago to. Saka isa pa ito, napakataas ng unang step. Ayan o, 30. So, mababago to. Okay. So, tip ko sa inyo mga ladino para hindi kayo mawawmali. So, yung clear space natin. Kung di ba, ito, pader to. May pader dito. So, ito, ang pader niya nandito, no? Pero considered as pader ito. So, biga na to dahil ito yung clear natin, eh. So, dapat ay bago ka umakyat, meron kang 70 to 90 cm na clear space para hindi magiging sagabal itong pader na to. So, kadalasan kapag ganitong pamaypay, yan, ang hagdanan, dapat kung ano yung laki nito. So, meron tayong 90. So, dapat simula rito, 90 ka rin. Yan, 90 rin dapat yung clear mo. Yan, para magiging maayos yung pag-akyat mo. Ang problema, ito. Oh, ito mo, napakaliit na lang yan. No? Kung dito ka kukuha, nasa 60 lang to. So, wala talaga. No? So, maling-mali talaga to. Kaya, i-repair natin. So, yun yung mga, mga pointers para hindi kayo mawawali. Okay? So, ito na, malo din, no? Na demolish na itong ibang mga steps para maayos natin, may repair. Then yung mga pwede pang magamit ay dugtong-dugtong na lang para hindi na gumastos ng maraming angle bar. So mga din, malinis na ito, no? Nabaklas na natin yung mga luma ditong steps. So ito, bago tayo simula, no? Sinusukat muna natin itong height nito papuntang flooring. So meron tayong 157
Then dahil meron tayong 8 steps, no, kasama ito. So divide lang natin sa 8. So meron tayong 19.6. Yun yung ating riser. Then yung ano naman, yung lapad ng ating run o yung steps ay dito natin kukunin. Kaya ito nag-layout na ako ng ano. Yan, ito dapat kwadrado yung kunin mo. Yan, kwadrado dapat yan. So, kumbaga naka-eskwala para ma-determine natin kung gaano kalapad yung steps na gagawin natin, hindi yung hula-hula. So, ito meron tayong ito dito. So, ito na yung susundin natin. Ayan. Then, dito sa kabila. Ayan. Yung ganyan kalapad yung steps natin. So, kailangan pag ganitong pi ang ating steps ay dapat malapit-lapit sila sa magkakaparehas, no? Kumbaga malapit sa katotohanan yung lapad nila. So, hindi yung isa ay malapad, din yung the rest ay makikitid na. So, kailangan dapat malapit sa magiging parehas yung lapad ng steps ng gagawin natin. So, hanggang dito, yung tatlong ano natin, so, bali 1, 2, 3. So, ito yan. So, ginuhit na natin para hindi na tayo maligaw. So, ito yung ganito kalapad yung steps natin. Yan. Then, nandito naman, sa baba, ay i-layout natin. So, ito na yung susunod na steps. Layout naman yan hanggang dito. So, ito naman yung pinakahangganan nito. Ito ay naka-eskwala naman siya dito. So, ganun dapat. Para hindi pangit yung magiging itsura. At the same time, ito dapat yung iniiwasan nyo. Yan, yung ganyan. So, kaya nga giniba natin dahil yung unang hagdan dito, unang step dito, bago umakyat ay babangga na yung balikat nila. So, yan yung iniiwasan natin. Kaya, inurong natin dito yung steps na kung saan ay babangga yung balikat nila dyan. So, yun yung mga dapat nyong iwasan. At para hindi kagaya nitong dati sinagbag natin na hindi pantay-pantay yung step, so dapat ay compute nyo yan, no? Magkaroon kayo ng proper na pagsusukat para hindi yung hula-hula gaya nito, no? Yun, magkukumpute kayo kasi yung una dito ay yung huling steps nila ay 30, no? Na napakataas. So, tingnan nito, ito yung layout nila, no? Ito yung pinagtanggalan natin. So, yan ang malayo sa mga sukat natin ngayon. Okay, so yun lang, no? Bago magsimula ay kailangan kunin yung tamang sukat para ma-layout talaga ng maayos. Mula din, no? Binubusan na to. So, bali 3 lang muna dahil ito ay dinadaanan. Bubulihin pa kasi ito, baka abutan sila ng oras, wala naman nag-overtime dito, kaya 3 lang muna. So bali ito, no, ito yan, bali 1, 2, 3, 4 na baka lang nakatanim dito. Yan ay 6 dahil medyo malapad yan para matibay, no. So ito naman ay naka-welding tong mga 10mm dito sa ating frame para walang kalas-kalas kahit na maglundag-lundag sila rito. Ito naman ay naka-full weld na yan. Ayan. So ayan, bubuhusan na yan para bukas matigas na. So, siyempre, bubuhos dyan. Ito mga lode, no, yung nagdadala nitong stringer dito sa kabila ay ito lang, no. Dahil dati meron itong 2x6 na tubular na nakakabit dito, pero tinanggal natin kasi sa gabal nga, sa gabal, o isipin nyo siya lang yung may harang dito, kaya ang ginawa ko ito na lang, bali angle bar to, yan, tinaniman natin ng 10mm na 4, then naka-welding rito, tapos nakakunik yan dito. So dito meron din namang 4 na 10mm na nakatanim yan. At siyempre yung pagtanim niyan ay ganyan para pag nabigatan lalo siyang maglalak, hindi siya mabubunot. So yan lang ang mahawak niyan dyan. So, wala na rin namang kawalan yan dyan, nakabangga naman dito. So dito naka-full weld naman. So ito, huling mga steps na to na bubuhusan.
ng semento. So, ganito kapal yung bakal natin, no? Tapos may thermatic. So ito sa ilalim na ang forma nito dahil naabutan ng Sabotix. Kaya pinulit na lang sa ilalim ng forma nito. So yung halo na yan, may ano din yan, may bato, no? May bato din yan. At saka medyo matapang yung halo na yan para hindi mabasag. So anyway, makapal-kapal naman yan dahil ito ang ipar na ginamit natin dyan. So yun na, tapos na. Tapos na ni Walter. Ito, tapos na ang buhusan. At ito ngayon ay magaan na ito akyatan. Magaan na ito akyatan dahil yung steps niya ay pantay-pantay na. Igaya natin na may malaki, may maliit. At ang mahalaga dyan ay i-correct na natin ito, yung bumabangga yung balikat ng taong agat yan. Ngayon hindi na, malog na. Sa talagusan kahapon at pwede na itong daanan. Ito lang ang gandahan, no? Isang araw lang kung saan pwede na. At ito na yung repair natin, no? Hindi na bumabangga ngayon dito yung kasi ito malayo na. So yun, libre-libre na kahit na tumakbo kapakyat ay maluwag na. At siyempre yung steps niya ay pantay-pantay na, hindi kagaya natin na iba-iba ang sukat. Siyempre yung taas niya pantay-pantay na rin. Kaya alawa na umakyat dito.